Nagulat yung mga tanga dito sa hiring post ng Potato Corner. Hindi naman kasi yan para sa mga tanga. Hindi naman kasi yan para sa mga bobo. Hindi naman kasi yan para sa mga dugyot na tao. Gusto nyo ba mabaho yung mag-serve ng pagkain nyo? Mabaho yung mag-serve ng pagkain nyo? Mabaho yung mag-serve ng pagkain nyo? Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong napaka-init na reaction video. Good morning sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kapwa ko OFW around the world at sa mga solid kapenyo ko na patuloy sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng mga reaction video ko. Maraming salamat po mga solid kapenyo. At pasensya na kayo kung medyo matagal tayong hindi nakapag-reaction video sa kadahilanan, alam nyo naman, nagbakasyon ako sa Pilipinas at kasama ko yung mga anak ko. So wala akong time talaga para sa aking sarili, para makapagtrabaho dito sa atin na reaction video. Pasensya na kayo mga kapenyo, isang buwan lang naman ako nawala, pagbigyan nyo na. At ngayon mga kapenyo, may bagong kulokoy na naman tayong titirahin. Ito, puta, buhay na buhay pa rin to. Akala ko namatay na to. Gago! Akala ko nilibing na tong hayop na to. Pero ngayon, pati Potato Corner, pinagtyagaan mo. Puta. Ang lupit mo talaga, Rendon Labading. Na, yung iniisip ko mga kapeyo, sabi ko, isang buwan ako nawala, pagkatapos niyan tirahin noon si Michael B, tapos yung iba pang mga kilala dito sa social media at yung mga ibang celebrity, akala ko na nahimik na ang Rendon Labador pagkatapos netong matulpo kay Ben Tulpo. Dana! Pero hanggang ngayon, pinakilaman pati yung pag-hiring ng Potato Corner. Ganon kalupit si Rendon Labading. Pagtsatsagaan lahat, may mai-content lang. Ayop ka talaga, Rendon. At tara mga kapenyo, siyempre, magiging patas naman tayo, no? Pakikinggan din natin yung side ni Rendon Labador dito. Kung ano ba talaga yung pinaglalaban niya. At tsaka kung bakit, pati yung hiring ng Potato Corner, siningitan niya. No? Ito nga, nakasabi dito sa newspapers, nakalagay hashtag Rendon Labador dinipensahan ng Potato Corner. Kung hindi kayo pasado, madami naman trabaho na pwede sa mga mabababang standards nyo. He said. Yan nga yung nakalagay dito at sinabi nga ni Rendon Labador. At wag na natin patagalin mga kapenyo, sabay-sabay natin panoorin kung ano nga ang mainit na mensahe neto ni Rendon Labador. Nagulat yung mga tanga dito sa hiring post ng Potato Corner. Ang gusto ko sabihin sa inyong lahat, wag na lang kayo mag-apply kung hindi kayo pasado. Ang food industry business kasi, maselan yan. Tumaas na po kasi yung requirements ngayon. Okay. So, sinasabi dito ni Rendon Labador, ang mga food nga daw, talagang mataas nga raw ang standard ng mga to, no? So, kung hindi kayo pasado, wag na lang kayo mag-apply. May punto naman siya doon, mga kapenyo, no? Na talagang, kung hindi kaya talaga na standard, kung hindi talaga kayo pasado doon, kunwari, hindi kayo high school graduate o college graduate, or kung hindi nyo kaya yung trabaho sa madaling salita, wag na kayo mag-apply. Tama din naman, may punto naman yung sinasabi niya rito. So, kung hindi para sa inyo, wag na kayo mag-apply. Hindi naman po kayo pinipilit. Hindi para sa inyo yan. Hindi Tama. para sa mga tanga yan. Hindi para yan sa mga taong hindi qualified. Ang hirap. Grabe naman magsalita talaga to si Rendon, no? Hindi para sa mga taong tanga yan. Siguro wala naman taong tanga. Wala naman ginawa ang Diyos na tanga o bobo, no? Sa totoo lang, mga kapenyo. Pero si Rendon Labador, alam nyo naman manalita itong hayop na to.
Kahit sa mga celebrity nga natin, kung sino-sino na tinira ng hayop na to, talagang ganyan magsalita. Wala tayong magagawa dyan. Kasi ang pinupunto niya dito, kung hindi ka qualified, no? Pero wag mo naman tawagin tanga yung iba kasi kawawa naman. Hirap kasi sa atin kapag nakakakita tayo ng matataas na requirements, gusto natin ibaba para lang pumasa tayo. Bakit? Ganun naman mga Pilipino ngayon. Na pag nakakita tayo ng matataas na standard nga raw, gusto nga daw natin ibaba. Hindi naman siguro. No? Hindi naman lahat. Tsaka paano naman sila makakapasa kung may manager doon na namamahala? Palagay mo ba yung manager papayag siya na ibaba ang standard, no, ng kanilang pag-hire, no, o pagkuha ng tao? Hindi naman siguro. Tanga ka pag ganun. Hindi ba kayo masaya na nakakakita kayo ng mga ganyang bagay na tumataas na yung mga standard? Ibig sabihin yan, tumataas na yung standards ng mga Pilipino. Tumataas na yung standard ng mga negosyo kasi tumataas din yung requirements ng market, yung mga customers, yung mga kumakain, yung mga kliyente ng food industry. Hindi naman siguro doon. Medyo sablay yung banat ni Reno Labrador doon, no? Na tumataas na nga rin daw ang standard, no, ng mga kumakain. Kahit naman sino dyan sa potato corner, Rendon, pwede kumain. Matanda, bata, mahirap, mayaman. Katangahan mo na lang yung sinasabi mo rin na mataas ang standard na rin ng mga kumakain. Hindi may mga nakikita akong umo-order, no, sa potato corner o pumipila sa SM. Actually, kakauwi ko lang, maitim nga ako ngayon, no. Talagang nakita ako doon kahit nga ultimo yung walang-wala, bumibili ng potato corner dahil gusto nila yung pagkain. Hindi dahil yan sa standard. Dahil yan sa ginagawa nila, no. Ako, I don't think na sa standard, no, na kailangan mataas yung standard mo, kailangan mayaman ka para makabili ka ng potato corner. Hindi Tumataas na, nagiging maselan na, kaya itinataas din ng mga business owners yung mga kailangan nila. Sign yan na umuunlad ang Pilipinas. Kayo kasi mga tanga kayo. Tingnan mo, tinatanga na naman niya lahat, di ba? Yan yung sinasabi ng kapatid niya. Ultimo kapatid niya na si Jormel Labrador, sinasabi nga sa kanya na, tol, huwag mong lahatin. Totoo naman talaga yun na huwag mo lahatin. Kaya naiinis yung ibang tao dito kay Rendon Labrador dahil nga ganyan yung estilo ng pananalita niya. Pangit kasi pakinggan. Mga tanga kayo. Ganon, di ba? Pangit pakinggan. Kala mo naman to perfecto ang hayop. Binababaan nyo Gusto nyong ibaba yung standards para lang pumasa kayo Gusto nyo shortcut, gusto nyo madaling trabaho, mataas yung sweldo. Diyan ka nagkamali, Rendon Labrador. Diyan kita harangin, no? Hindi lahat ng Pilipino gusto madali ang trabaho tas mataas ang sahod. Napakaraming Pilipino. Actually, sa mga kababayang kong Bisaya, napakadami ang nagtatrabaho ng hirap sa Maynila. Alam mo, ang dami kong nakikita, nagtatrabaho sa kandila, nagtatrabaho sa mga mabibigat na factory, pero umaangal ba sila kahit mababa ang kanilang sahod? Wala. Dahil nga alam nila sa sarili nila na kaya sila lumuwas sa Maynila para medyo mataas ng konti ang sahod. Pero anong ginagawa ng ibang factory sa atin, no? Tingin pa din galing ng probinsya yan. Mababa lang ang bigay ko dyan. Diba? Lalong-lalo na yung ibang mga factory sa atin. Totoo yan. Real talk yan. Marami akong kaibigan na Bisaya na nag-abroad na lang para lang tumaas ang kanilang sahod. Real talk yan, Rendon Labrador. Marami ka pang hindi alam, no? Sa mga sinasabi mo na yan, hindi lahat. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Doon lang tayo sa tama. We need to protect also yung mga business owners. Nandun na tayo. Kailangan natin talaga protektahan yan, yung mga business owner, no? Nandun na tayo. Pero wag mo naman maliitin lahat, no? Hindi lahat same ng standard na hinahanap mo. Ang goal niya mga yan ay makapagbigay ng maraming trabaho, makapag-contribute sa ekonomiya ng Pilipinas. Lawakan sana natin yung utak natin. Huwag tayong basta-basta magagalit. Hindi naman sa nagagalit, no? Pero ang akin lang, ang punto lang natin dito, doon lang tayo sa tama. Kapenyo, tama ba ako? Doon lang tayo sa tama. Kung sa tingin ko, mali na, no, yung iyong sinasabi about sa mga standard ng Pilipino, hindi po lahat ng Pilipino ganun. Tandaan mo yan, Rendon Labrador. Hindi naman kasi yan para sa mga tanga, hindi naman kasi yan para sa mga bobo, hindi naman kasi yan para sa mga dugyot na tao.
Kita nyo na kung makapagsalita, hindi naman daw yan para sa mga dugyot na tao. Palagay mo ba mag-a-apply ang tao sa isang trabaho na magsusuot ng dugyot? Tanga rin eh, no? Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Diba? Gusto nyo ba mabaho yung mag-serve ng pagkain nyo? Tinignan ko yung requirements eh, wala namang masama dyan eh. Gusto lang ng mga business owners na mabigyan yung customers niya ng pinakamataas na standard ng service. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya yan na sila, nababash yung Potato Corner. Kasi nga, masyado talagang mataas. High school graduate pa ang gusto, taga-serve lang naman ng French fries. Dito nga sa Taiwan, ito Rendon, turuan kita. Dito sa Taiwan, hindi ko ikukumpara, pero sinasabi ko lang din. Dito sa Taiwan, kahit pa bulag ang iyong isang mata, kahit pa may kapansanan ka, kahit pa wala kang pinag-aralan, kinukuha ka dito. Pero ang Taiwan, naghanap ba ng mataas na standard? Bakit umunlad ang Taiwan na kahit na hindi naman may pinag-aralan yun, wala pinag-aralan yun? Sinasabi mo, uunlad ang Pilipinas pagka mataas ang standard na kukunin? Bakit sa Taiwan? Umunlad sila, mayaman sila. Maraming nagtatrabaho dito Pilipino na kahit hindi naman nakapagtapos ng high school graduate. Isipin mo yon, Rendon Labrador. Diba? Dito sa Taiwan, mga kapenyo, kahit tinatanggap dito. Basta, kaya mo magtrabaho, tatanggapin ka dito, bibigyan ka ng malaking sahod. Ganyan po ang pagmamahal ng mga Taiwanese sa ibang lahi. Katulad namin, mga Pilipino, ibang lahi pa dyan, Indian, o Thailand, Vietnam. Ganun po yung pagmamahal na tinatawag, diba? Sa kapwa-tao. Dapat ganun din sa atin. Hindi yung sasabihin mo, kailangan mataas yung standard para tanggapin ka. Puta, paano na lang yung mahihirap sa atin na tinatawag mong dugyot, di ba? Paano na lang sila? Dinagutom na silang dilat na hindi nabigyan ng trabaho dahil dyan sa mataas na standard na sinasabi mo. So, napakahalaga po ng branding sa isang pagnenegosyo. Ngayon, yung mga tanga, syempre hindi agad maintindihan yan. So, para sa mga Pilipino naman na todo react, mga palamunin, itaas yung standards kasi ninyo. Kita mo, kung mapagsalita, mga palamunin daw. Wala na akong magagawa dyan, mga kapenyo. Kayo na ang bahala humusga dito sa mga pinagsasabi ni Rendon Labrador. Pero sa akin, mga kapenyo, ang Taiwan nga hindi naghahanap ng mataas na standard. Basta kaya mo magtrabaho, magtrabaho ka. Ganun po dapat sa atin. Hindi po yung hahanap ka ng mataas na standard. Kaya ganyan yung naging kalakaran sa atin sa Pilipinas Pag hindi ka high school graduate o college graduate, hindi ka tatanggapin. Mamamatay kang dilat sa Pilipinas pag hindi ka marunong dumiskarte. Yan po yung katotohanan. At kung kayo ang tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa pinagsasabi ng kulokoy na Rendon Labrador na to? Sa totoo lang, mga kapenyo, pinakinggan naman natin yung side niya. Pero disagree ako talaga, mga kapenyo. Against ako sa mga sinasabi nito ni Rendon Labrador ngayon. No, dito sa dito sa palabas niya ngayon na to, hindi ako agree, mga kapenyo. Kasi naaawa din ako sa mga kapwa natin mahihirap. Kahit ako, galing din ako sa hirap, mga kapenyo. So, nararamdaman ko yung walang-wala talaga, no? At saka, alam nyo, mga kapenyo, hindi naman kailangan ng mataas na standard o hindi kailangan ng mataas na pinag-aralan para lang makapasok ka sa isang trabaho. Lalong-lalo na yan, Potato Corner. Nagsaserve lang sila ng mga French fries, no? Nagsishake lang sila kung ano ipalalagay mo, cheese, barbecue, o kung ano man. Diba? Ba't kailangan mo pa ng mataas na standard kung kaya mo naman magtrabaho? Anyway, mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibagong reaction video. At kita-kits na tayo sa mga susunod kong reaction videos. Be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.